Welcome back mga kabuting-ting. Meron tayong gagawin ngayon. Walaan nyo kung ano yung laptop na yan. Anyways, maano to? MacBook Air. So galing to sa customer natin. So pina-pick up niya sa akin. So pinick up ko. Pagdating doon, sabi niya sa akin nung manugang is ang problema nito may power daw. Nung parang nung nakaraang linggo may ilaw pa raw to. Pero ngayon nung pinick up ko sa kanya, no power na. Then sinaksa ko yung charger niya, hindi pa rin siya nagpa-power. So sabi ko sa sa kausap ko, baka po may problema tayo sa charger. Or kung mapalitan natin yung charger yan at wala pa rin power, ang problema po ng computer nyo, ng laptop nyo is pwedeng motherboard. So inuwi ko siya sa bahay. Then pag uwi ko sa bahay, chinek ko. Sinaksak ko siya ng charger. Yung charger ng MacBook ko, wala siyang power. So ngayon gagawin natin, just to confirm na hindi talaga siya nagpa-power, tatry natin siyang saksakan ng charger. Para lang makita natin kung magpa-power. Pero naisaksak ko na to, na-try ko na to. Hindi siya nag-power. Press natin yung power button. So wala rin tayong charging indicator dito. Hindi talaga nagpa-power yung laptop. So ano gagawin natin dito mga kabuting-ting? Hindi siya nagpa-power eh. Ang history nito, kwentuhan ko muna kayo saglit. Nung pinick up ko tong laptop na to, inalam niya sa akin kung humingi siya ng quotation kung magkano magagastos. Sabi ko, ganito yung problema. Since wala tong power, motherboard ang problema niyan. Then, yung keyboard nito is may problema rin. At the same time, yung OS nito is masyado na raw mababa. Kumbaga, sobrang obsolete na. So sabi ko, kung ganun ang problema niya, ito yung yung quotation ko rito. So sinabi ko dun sa may-ari, yung may-ari kasi nito nasa abroad. Then hinihingi niya sa akin yung eksaktong quotation. Sabi ko, ito yung magiging quotation ko rito, kung magkano magagastos. Then nag-reply siya, sabi niya hindi namin kaya yung price. Bibili na lang siguro kami ng bago. Yun ang sabi niya. Then yung manugang kasi yung nasa Pilipinas yung napag-iwanan nito. Ang sabi niya, nag-chat siya sa akin kinabukasan, sabi niya, "Kuya, hindi na raw ipapagawa yung laptop. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo kung bumibili kayo ng ganito." Sabi ko, bumibili naman po ako, kaya lang syempre malaki po magagastos dito. So ito yung price na kaya kong bilhin yung computer niya. Ito lang yung kaya ko. So then to make the long story short, nag-deal kami. So instead na ipagawa nila sa akin to at bayaran nila ako, binenta na lang nila sa akin. So, ang gagawin natin ngayon, isusubukan nating buhayin kung mabubuhay. Pag hindi natin ito mabubuhay, ang mangyayari is pepiyasahan na lang natin. So ganun talaga, kung hindi siya mabubuhay, kukuha lang tayo ng mga parts niya. Halimbawa, for example, meron nagpagawa sa akin ng laptop, ng MacBook din, same model, tapos may kailangan siyang parts. So dito na lang tayo kukuha. So ganun ang ginagawa ko kapag pag donor board na lang or scrap na. So tara, buksan na natin.
tayo naman ay nagbabakasakali lang din na baka magawa natin to. So kung magagawa natin to, di okay. Pag hindi, okay lang din. Meron naman tayong pang parts. Kaya po, bumibili na rin po ako at the same time kasi kailangan ko rin ng kailangan ko rin ng pang parts. Minsan kasi nag-order pa ako ng pyesa sa China. So pag dumating yon medyo matagal. So hopefully magawa natin para hindi sayang. So ito siya. Kaya hindi pumapasok ang kuryente nito. Ano na yung tubig niya? Okay. So mag-test muna tayo ng mga parts. Mag-random test muna tayo. Ohms. So okay lang kasi katabi niya lang naman tong CPU. Okay lang. Good siya. Goods. Okay, good. Good. Good yung mga niya. Yung mga inductor niya, good. 32. Okay lang yan. Capacitor, mag-try tayo mag-check ng capacitor. Okay. Capacitor.
Ito, 0. 0. 0 ohms. 0. Okay, puro 0. 55. Medyo mababa dito sa kabilang side. So far, wala akong ibang nakikita kundi yung capacitor lang na yun na test ko. Sa side na to, sa part na to. So this capacitor is shorted. So kailangan nating malaman kung ano yung nagpapa-short sa kanya. So try natin ditong try nating inject ng voltage para malaman natin. Inject tayo ng voltage para mas mabilis natin siyang makita. Gamitan natin siya ng thermal cam, mga kabutingting, para mas mabilis natin makita yung problema. Setup ko lang yung thermal camera natin. So ayun. Try natin mag-inject ng voltage dito. Ayun, merong nakikita. Pakita ko sa inyo, mga kabutingting, kung ano yung nakikita natin dito sa ating thermal camera. Pasensya na kayo, medyo magulo yung ating lamesa. Ayan, zoom natin para makita nyo. Mag-inject ako ng voltage, tingnan nyo kung ano yung iilaw dyan. So 1, 2, 3, go. Nakikita kayo? Inject ng voltage. So ito, tuturo ko, ayan. Yung ilaw na yan, hindi natin alam kung ano yan. So check natin yan mamaya. Pero ayun natin, highlight natin yung main problem para mas kitang kita.
inject tayo ng voltage. So, yung mainit dyan, ayan, yung may mga makikita nyo naman yan eh. Ano yung ano. 1, 2, 3, go. Nakikita ba? So, parang hindi siya nakikita. Palitan natin ng ibang kulay. Balik natin yung kanina. Yun o. Mainit nga. So, sa side na to. Tingnan natin ha. 1, 2. Parang dito eh. 1, 2, 3, go. Ito. So, ito. Ito yung umiinit sa kanya. Okay. Palitan natin ng ibang kulay. Diyan kaya kita. Tingnan natin. Ayun, mas kita dyan o. Yan o. Ito. Yan po yung ating problema. Yung may init na yan. Ito. Itong side na to. So, try natin tanggalin to. Hindi ko alam kung ano ba to. Capacitor ba to? Resistor. Try natin tanggalin. So, close muna natin itong ating thermal camera. Close muna natin. Ating ginagawa. So, yung nakikita ng thermal camera kanina na pyesa na umiinit is eto. Kita ba sa camera? So, tapat natin para kita. Zoom natin. Ang dalawa na to. Ito. Itong maliit na to na pyesa. So, try natin tanggalin to. Para ano. Tanggalin muna natin yan. Ano kaya ito? Check natin sa ating ano. Oh, capacitor. Capacitor siya, kabuting-ting. Sana capacitor lang talaga. Para di tayo mahirapan. So ito, battery. Lagyan natin battery. Okay. So battery remove na.
battery, ano natin, para safe yung LCD. Hindi kita. So ito, tatanggalin natin. Lagyan muna natin siya ng ano. Kita. Okay, magpapatugtog ha. So guys, kailangan natin tanggalin to kasi ito yung tinuturo ng thermal camera natin eh. Possible ito yung shorted. Pwedeng siya yun. Pwedeng siya yung problema natin. Okay. So, tanggal na natin yung capacitor. Palamigin lang muna natin. Test natin kung 0-0 pa rin. Ayun, tumaas na. Tumaas na. Tumaas na yung reading ng capacitor natin.
Ayun oh, tumaas na rin pati itong ano. Okay. Testerin natin yung capacitor. Para malaman natin kung naka-zoom pala tayo. Yan. So, tetesterin natin ulit. Test natin yung capacitor kung shorted. So, ito yung capacitor. Continuity muna tayo. Pag tumunog, shorted. So, parang ganyan. Shorted yan. So, itong tetest natin, pag tumunog, shorted yan. Ayun. Pure ball. Tumunog eh. So, shorted siya. Pero, just to make sure, diode mode tayo. Ayun o, 0, 0. Dito. Hindi kita. So, ayan. Bigyan natin ang harang. Ito makikita nyo eh. Anyways, ano, ano ko ba ipapakita sa inyo? Yan. So, diode mode tayo. Check natin tong capacitor. 0001. So, pagka ganyan, yan. 00. Shorted siya. Shorted din sa kabilang side. Punta tayo ng ano, ohms mode. So 00 rin, shorted din sa ohms mode. Shorted din. So tingnan natin kung magkakaroon siya ng power bago natin palitan ng capacitor. Try muna tayo. Charger natin. Okay ito. So ito yung salarin natin na shorted. Tabi ko muna dyan. Lipat lang na. Papatayin ko lang muna yung ano, computer ko. Shutdown ko lang. Lilipat ko lang yung saksakan kasi ano siya eh. Hindi kasya yung saksakan nito dun sa outlet. So lipat ko lang muna siya. Masyado kasing malaki ito yo. Lipat natin. Yan. Mahal natin yung computer. So, try natin saksak tong charger niya. Tignan natin itong battery. Natin yan. Hanggang natin ang cover para pwede
nating higa. Then try natin to. Sana mag-charge. Moment of truth. 1, 2, 3, go. Ayun, umilaw siya, kabuting-ting. Narinig nyo? Tumunog. Ayan siya, kabuting-ting na buhay natin. So, yun, nagcha-charge na, oh. Kita nyo? Ayan, oh, nagcha-charge, oh. So, meron siyang kulay orange. So, siguro kabuting-ting, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko to i-format. But as of now, ayan, oh. Lumalabas yung ano, yung tawag yan, folder. As of now, nabuhay na natin. So, ay kabit muna natin yung ano, kabit muna natin yung SSD niya kasi tanggal ang SSD nito eh. So, yun, pwede ko pang ipakita sa inyo. Pero sa ngayon, buhay na natin yung laptop. Patayin muna natin. Kabit natin yung SSD niya. Tinanggal ko kasi ito eh. So, dahil lang sa maliit na capacitor, mga kabuting-ting. Dahil lang doon sa maliit na capacitor, hindi siya nabubuhay. So, try natin ulit. Ayusin ko muna to, dumi. Try muna natin, kabit. Tapos buhayin natin ulit. Yun o, mayroon siyang kulay green. So, press natin yung power button. Lumabas na yung Apple logo. So, yun, mga kabuting-ting, gumana na. Meron siyang account. Yan. So, ang gagawin natin dito is ipo-program natin. Check natin yung battery kung nagcha-charge siya, no? 0%. But so far, nabuhay na natin yung laptop. Kailangan lang natin dito is i-reprogram natin ulit para ano, magamit natin. Pero sa ngayon, buhay na siya. So, yun lang mga kabuting-ting. Nabuhay na natin tong laptop. So, again, kung meron kayong mga gustong ipagawang mga computer nyo, mga kabuting-ting, desktop man yan or laptop, motherboard issue, gumagawa po tayo. At pwede po kayong mag-message sa ating YouTube channel, makikita po natin yon yung mga message nyo kung gusto nyo po magpa-repair. So, kapag nagbukas po tayo ng YouTube channel, makikita ko po yung mga messages nyo. Then, kung kailangan nyo po ng information ko, sisend ko po sa inyo yon. Usap po tayo, PM po tayo.
para mas madali po yung transaction natin. Kung along Metro Manila lang po, pwede nyo po yung Lalamove. Kung medyo malayo-layo naman, pwede nyo ipa LBC. So yon, any other courier na pwedeng maging shipping transaction natin. So yun lang mga budingting, hindi ko na po papahabain. At muli maraming salamat po sa patuloy niyong panonood sa ating YouTube channel. And ingat po tayo palagi. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!